Ang halimaw ay tila gawa sa lupa at bato, ngunit ang balat nito pala ay yari sa madilim na metal. Ito si Hakim, isang extraordinary rank 3, na nagpapakita ng mabangis na tingin sa delegasyon mula sa Mist Mountain. Si White Tiger ang unang nakaamoy sa lakas ng higanti. Bamuka ang bibig nito at umungol ng malakas, isang babala sa lahat, may nakabangga tayong mapanganib, mga kapatid. Si Xiaolan, na nasa likod ni White Tiger, ay mabilis na nagpahatid ng babala sa mga kasamahan, nandyan na siya. Mga kapatid, mag-ingat. Hindi malinaw kung ang panig ng Mist Mountain ay handa na sa kanilang mga posisyon. Bago pa man sila makapaghanda, si Hakim ay bumulusok na mula sa tuktok ng bundok kasabay ng isang sigaw na yumanig sa langit at lupa. Ang ungol nito ay halos makabasag tainga, ngunit ang mas nakakagulat ay ang biglaang paglitaw ng isang kawan ng mga halimaw sa paanan ni Dark Tiger. Ang mga ito'y tila pinaghalong gagamba at mga tipak ng yellow ice spiders. Gumagapang sila palapit gamit ang kanilang mga mala-insekto na binti na lumilikha ng kaluskos. Napaatras si Dark Tiger upang umiwas. Sa isang mabilis na sulyap, gamit ang kanyang ungol, natukoy ni Dark Tiger ang dahilan ng paglitaw ng mga ito, tinatawag ng higanti, Hakim, ang mga natutulog na metal, o ang mga ice spider, gamit ang kanyang ungol. Ngayon, ang eksena ay tila si Hakim ang commander ng mga ice spider na ito. Isa pang ungol ang umalingaw-ngaw, at ang mga kawan ng gagamba ay nagunahan sa pagtakbo palabas. Tinatapik nila ang kanilang mga paa sa lupa, sumusunod sa direksyong itinuturo ni Hakim. Mabilis na naunawaan ni Xiaolan at White Tiger ang sitwasyon. Mukhang kailangan lang nilang talunin ang isang iyon, si Hakim, at matatapos ang lahat. Sugod. Nanguna si White Tiger, bamuka ang bibig at umungol ng malakas, pinangunahan ang buong delegasyon ng Mist Mountain sa direktang pakikipagsagupa sa mga gagamba. Mayroon din kaming tunay na poison spider dito. Huwag kayong magbiro, bagamat mas maliit ang sukat ng mga ice spider, napakarami naman nila. Ang mga halimaw mula sa Mist Mountain ay hindi rin maaaring kumilos ng mag-isa. Ang poison spider ay kasama ng porcupine, habang ang mga tigre ay sama-samang kumikilos. Bawat isa ay tumatakbo na parang lumilipad sa kanilang mga paa, handang harapin ang mga ice spider. Ang mga halimaw na may mas mababang ranggo ay kailangang gumamit ng pisikal na atake para labanan ang isa o dalawang kalaban ng sabay-sabay. Samantala, mabilis na tinipon ni Dark Tiger ang kanyang spirit power upang bumuo ng isang roaring bullet. Isang bowl kulay ube ang nagliwanag ng husto sa harap niya. Ito ay may napakalakas na impact at ipinagmamalaki niyang skill. Pagbagsak pa lang nito sa lupa, winasak nito ang isang kawan ng mga sawimpalad na gagamba. Sila'y unti-unting naglaho sa laot ng spirit power na kapapawisak lamang, sa isang iglap ay nagkawatak-watak. Si White Tiger ay dumaan sa ibang landas kumpara sa kanyang mga kapatid. Gamit ang kanyang mga pakpak, mabilis niyang inilipad ang kanyang malaking katawan kasama si Xiaolan paitaas. Habang ang kanyang mga kasama ay nakikipaglaban sa mga gagamba para gumawa ng daan, si White Tiger, bilang commander, ay direktang tinarget si Hakim. Sa halip na gumamit ng mga long-range na atake, pinalakas ni White Tiger ang sarili gamit ang isang malamig na asul na spirit power. Lumipad siya at direktang sinuwag ang dibdib ng higanti. Isang malakas na blood ang narinig sa pagbangga, na itulak ang matipunong katawan ni Hakim paatras. Ang asul na liwanag mula kay White Tiger ay tumagos pa sa likuran ni Hakim. Ang lugar sa paligid nito ay nayanig sa loob ng 10 metro. Hindi inaasahan ni Hakim na sa unang salakay pa lang ay tatanggap na siya ng ganito kalakas na atake. Nanliit ang isang mata niya habang tinitingnan ng umatake sa kanya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon, mas tamang sabihin, puno ng pagkabigla. Pagkatapos ay nawalan siya ng balanse at bumagsak patalikod. Dahil ang disenyo ng katawan ni Hakim ay parang tao na gumagamit ng 2 paa bilang suporta, madali siyang matumba kapag nawalan ng balanse. Nagdulot ito ng pagyanig at pagkasira ng lupa sa paligid. Gayunpaman, kitang-kita na hindi naging madali ang atakeng iyon para kay White Tiger. May 2 o 3 bukol na nagpatong-patong sa kanyang ulo. Mukhang pinalakas niya ang lahat maliban sa ulo niyang direktang tumama.
Napaiyak sa sakit ang halimaw. Nang tanungin siya ni Xiaolan kung ayos lang siya, hindi niya maayos ang mga salita at nasabi lang ang pamilyar na linya, mamamatay ang lahat. Bigla, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang dumaan mula sa itaas patungo sa kinaroroonan ni White Tiger sa himpapawid. Isa pang higanti ang gumamit ng kanyang malagintong braso para hampasin si White Tiger, na tila gustong ipamulat ang hanggal na tigre. Para siyang baseball na tinamaan at tumilapon pabagsak sa lupa. Ngunit dahil sa proteksyon ng liwanag mula kay Xiaolan, nanatili siyang maayos. Umungol si White Tiger habang lumalabas mula sa makulay na harang ni Xiaolan, malakas pa rin at handang ipakita ang pangil para takutin ang kalaban. Sa kanyang likuran, sumigaw ang maliit na babae, ang depensa, iwan mo sa akin. Gamitin mo ang buong lakas mo sa pag-atake. Kung depensa ang pag-uusapan, iyon ang pinakahinahangaang bagay ni White Tiger, magaling lang talaga siya sa pag-atake. Ngunit mula nang makasama niya si Xiaolan, bumaba ng husto ang bilang ng kanyang mga pinsala. Tunay ngang isang kahangahangang pares. Habang naghahanda silang gumanti, napansin ang panig ng Mist Mountain na may kakaiba. Maging ang Poison Spider at Porcupine, nakatatapos lang puksain ng isang grupo ng Ice Spider, ay napatingala sa bagong kaganapan. Sila'y parehong mausisa at maingat. Sa panig ng mga tigre, kasama sina Nameless, the 5th Tiger King, at Blood Tiger, the 2nd Tiger King kahit na sila'y pawang extraordinary rank 3 na ay nagulat din at napatingala sa bagong dating. Hindi may tago ni Nameless ang pagkamangha sa kanyang mga mata dahil sa harap nila ngayon ay dalawang higanti na, hindi lang isa tulad ng kanina. Ang pangalawa ay nagngangalang Bronze, isa ring extraordinary rank 3, ngunit mas malaki at mukhang mas mapanganib kaysa kay Hakim. Ang pinakamadaling pagkakakilanlan dito ay ang nag-iisang mata nito sa gitna, sa halip na dalawa. Naramdaman ni White Tiger ang panganib sa pagkakataong ito. Umungol siya para suriin ang sitwasyon sa halip na sumugod agad tulad kanina. Dahil tulad ni Xiaolan sa kanyang likuran, ang paglitaw ng dalawang higanti ay magpapabago sa takbo ng labanan. Mula sa ibaba, mukha silang dalawang dinosaur na may malalaking tinik sa kanilang mga bako-bakong katawan. Sa isang maliit na sulok ng Metal World, ilang maitim na paa ng gagamba, human-faced spiders, na nagbabalak sumali para makinabang ay napahinto rin dahil sa dalawang higanti. Dalawang gagambang may mukha ng tao, kahit na nakatira sa lugar na ito, ay hindi pa nakakita ng ganitong pangyayari. At ngayon, dalawang pinuno pa ng mundong ito ang lumitaw. Ang kasama ng isang gagamba ay hindi nabahala, sa halip, natawa ito ng may kasiyahan. Ang mga halimaw ng Mist Mountain, nagawa pa nilang palabasan ng final boss. Bilang mga oportunista, matutuwa silang maging mangingisda na nakikinabang. Si Dark Tiger, na mainitan ang ulo, ay tumalo ng 3 beses at nagbuga ng isang haligi ng itim ube na spirit power. Direktang tumama sa mukha ng bagong dating na si Bronze. Tumama ng eksakto ang kanyang atake sa dibdib ng halimaw, napayuko ito at napaatras. Isang malinaw na tunog ng pagkabiyak ang narinig mula sa tinamaan. Nang matapos ang atake, isang malaking bilog na butas ang naiwan sa dibdib ni Bronze, sapat na patunay kung gaano kalakas ang naunang atake. Tila tumagos ito sa bato na parang papel lamang. Gayunpaman, hindi nito napatumba ang higanti. Ang sugat ay mabilis na nagsanib muli sa metal, at sa isang iglap, nagsara ito. Hindi hahayaan ni Dark Tiger na bumalik ito sa dati nitong anyo. Hinati niya ang kanyang sarili sa dalawang kulay ube na tigre. Magkasama silang bumuo ng dobleng roaring bullet na may dobleng lakas. Sa pagkakataong ito, hindi na sa dibdib tumama. Dumaan ang kambal na bomba at pinutol ang kanang braso ng higanti, nadaplisan pa ang bahagi ng kilikili nito. Napakabilis nito kaya't hindi naiwasan ni Bronze. Gayunpaman, kung titingnan ang mga naputol na bahagi na pilit bumabalik para muling kumabit, malalaman ng lahat kung bakit hindi na kailangang umiwas ng higanti. Kahit na ang katawan nito ay gawa sa bato at metal, ang mga nasugatang bahagi ay naglalabas ng kakaibang likido na patuloy na nagkokonekta muli. Huminto muna si Dark Tiger, labis na naiinis sa kalaban na may kakayahang mabilis na mag-regenerate.
Ngunit sa kabutihang palad, ang mga skill ni Dark Tiger ay likas na ginawa para mas mainis pa ang iba. Ngayon, pinanood niya ng mabuti ang kanyang laso na mabilis na kumakalat sa katawan ng higanti. Ang aking dark element ay may kakayahang mangagnas, corrosive, alam mo ba? Kahit na gusto mong magsanib muli, hindi ka basta-basta makakalusot sa harang na puno ng lason. Sa di kalayuan, si White Tiger ay paikot-ikot gamit ang kanyang maliliksing pakpak, determinado na hindi magpakita ng anumang butas para mahuli ni Hakim. Ang higanting ito ay malakas at matibay, ngunit dahil sa laki nito, mahirap itong makagalaw para mahuli ang isang maliksing halimaw tulad ng tigre. Nakailag siya sa ilang pagtatangkang pagdakma at tinarget ang ulo ng higanti. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw sa mismong gitna ng mukha ni Hakim. Ngunit hindi nagagamit ng pisikal na atake si White Tiger tulad kanina. Pagkatapos ng pagbangga, ang ikatlong mata sa noo ni White Tiger na kaloob ng Divine Tree kamakailan lang ay nagliwanag. Natutunan na ng ating tigre kung paano gamitin ito ng mahusay. Ang spirit power na pinalakas ng ikatlong mata ay direktang tumama sa noo ni Hakim, at tumalbog papalayo. Walang paraan para masangga ito. Kahit hindi niya natanggap ang buong atake, kalahati lang ng lakas nito ay sapat na para sirain ang isang bahagi ng mukha ni Hakim, kasama na ang mata nito. Usok ang lumabas mula roon. Ang natitirang mata ay tumingin kay White Tiger ng may galit, ngunit mukhang wala itong kakayahang mag-regenerate tulad ng kanyang kapatid, si Bronze. Ang galing ng atakeng yun. Napatatalon si White Tiger para ipagyabang kay Xiaolan. Malinaw na hindi pa nakikita ng dalagita ang ganitong skill mula sa hanggal na tigre. Sumigaw si Xiaolan, kailan mo pa yan natutunan? Ang galing. Dahil napuri, lalo pang nagyabang si White Tiger. Bahagyan niyang iginalaw ang ulo para ipakita kay Xiaolan ang arko ng liwanag mula sa ikatlong mata. Hindi niya kinalimutang itaas ang isang paa para ipakita kung gaano siya kahusay. Sa sobrang pagpapakitang gilas, hindi niya tiningnan ang danaraanan, muntik nang matamaan ang mga kasamahang poison spider at porcupine. Kailangan pa nilang tumalon para makailag, kundi ay baka nasunog na sila. Hindi malinaw kung may natama ang ice spider, pero muntik na itong maging anibersaryo ng pagkamatay ng dalawa. Tunay ngang hindi nakakatakot ang kalabang kasing lakas ng tigre, ang nakakatakot ay ang dongdoy, kasamahan, na kasing hanggal ng tigre. Nainis si Xiaolan at sinipa ng malakas ang pisngi ng White Tiger, umungol, Diyos ko. Huwag mong itutok yan sa mga kasamahan natin. Totoo nga, ang hanggal na tigre ay hanggal pa rin. Kahit lumakas pa siya, isa pa rin siyang mas malakas na hanggal na tigre. Tama na ang laro. Muli, si Xiaolan ang mabilis na nagbigay ng utos. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Talunin na natin sila agad. Habang nasa kanila ang kalamangan, ayaw ni Xiaolan na bigyan sila ng pagkakataong makabawi. Ang mga mata ng dalagita ay lumaki, naglabas ng kakaibang liwanag ng kanyang skill na Secret Treasure Pupils. Ginamit niya ang lihim na kayamanan sa kanyang mga mata para makita ang kahinaan ng kalaban, tulad ng ginawa niya noon para maramdaman ang mga spirit flower. Ayon, ang kumikinang na gintong liwanag na hugis globo ang nagsabi kay Xiaolan na iyon ang kailangan niyang hanapin. Sumigaw siya ng malakas, nasa kaliwang bahagi ang sentro nila. Doon niyo atakihin.